Recording and preparing to record. Ayun, naka-record na. Ayun, start na tayo, no? So, bali, Recording is on. Ayun, napanood nyo naman siguro yung aming explanation doon sa SMPS. So, importante kasi talaga na malaman natin yung kabuuan, yung iba't ibang parts ng SMPS para kapag re-repair natin, kahit anong power supply na SMPS type, kahit power supply ng printer, ng charger, ng LCD, LED, or even yung sa mga plasma as long as SMPS, kahit yung mga latest ngayon, nung nasa Philips ako, yung mga latest na component o power amplifier ng Philips, nagulat ako ang gaan-gaan. Nung akala ko pirated, pero nung tinignan ko, kasi 10,000 watts eh. Eh di ba usually pag amplifier, ang basihan natin kasi dapat bigat. Usually kaya sa raon, di ba, yung mga peke, nilalagyan nila ng mga semento. Pero may mga magagaang amplifier na sobrang lakas tumunog. Ang gamit na kasi doon is SMPS na. So alam naman natin SMPS sobrang gaan, pero sobrang taas ng kanyang amperahe. So yun yung kaya SMPS na yung ginagamit sa mga, kahit yung mga bagong mga mga boombox ngayon, no, yung mga ito actually mayroon ako niyan. Sobrang liit lang pero ang lakas tumunog. Ayan. Ito, no? Mga SMPS na yung mga ginagamit na power supply para hindi siya ganun ka bigat. Ayun, doon ba sa video na napanood nyo, may question ba kayo about sa SMPS power supply? Meron ba kayong medyo naguluhan pa kayo or something? So, pwede nyong i-chat or pwede kayong mag-raise your hands or even kahit, ayan, gamitin nyo yung mic nyo para mag-question. Actually pala, may mga ano pala rito. May chat pala. I-check ko. What time to start? Wala namang question dito sa ating chat. Sige mga sir, kung may tanong kayo, paki-open yung tanong. Kung may naguluhan kayo sa SMPS. Para sagot namin. Pag wala, si Sir Gani ang magtatanong. Nalinawan sila. Sige, guluhin natin. Hello. Nalinawan ba kayo? Pre-recorded yung SMPS kanina kasi medyo late akong dumating. Oo. Na sir? Na napanood? Medyo last part na yung napanood ko. Pero kung merong pre-recorded na video, pwedeng kung wala naman, siguro. Nasa GC yung link. Okay. I-send ko na lang din ulit mamaya yung pre-recorded na video nung seminar. So hindi ba na-delete yun, sir, agad? Actually, hindi po namin dinidelete yun. Ang purpose po talaga nun, actually batch 1 pa po yun, yung video na yun. Hindi namin dinidelete. Ang purpose is para po makapag-review kayo at paulit-ulit nyo siyang mapanood hanggang sa matuto kayo. Pero kung halimbawa, ayaw nyo namang manood, pwede nyo i-direct question sa amin, yung mga katanungan nyo. Pero mas maganda mapanood nyo para kasi yung mga question nyo sa utak nyo, possible is nasagot doon sa video natin. Okay, ako na lang ang magdaragdag habang nag-iisip kayo ng tanong. Kasi medyo mahinto ang ating sayang oras. So meron lang ko yung pakikita rito. Ito yung simple switching. So balik tayo sa basic. Kita nyo naman isang transistor na NPN or pwede rin PNP yan. Then ang trabaho niya is switching. So kapag nagkaroon ng high dito sa ating gate, dito tuloy sa base, nagkakaroon ng saturation tong ground at nagsuswitch siya. So kung may positive ito at may ground, magkakaroon siya ng loop itong ating load. So itong simple switching na to, ang halos lahat po ng electronics, ganyan po ang makikita nyo. Ibig sabihin, medyo nabago lang ng konti. Ano po ba yung binary? Tawag, ano po ba yung mga gates? So ang nangyari kasi nakapack na siya. Yung isang unit nakapack na siya.
Pero ang trabaho niya is mga switching pa rin. So para malinawan kayo, ang loob ng electronics ay composed lang po ng switching at amplification. So yan lang po ang nilalaman ng electronics at pag po kayo maguguluhan. Kung makakita man kayo ng isang circuit na, ibig sabihin po no, nakapak na siya o isang buo na. Kung dati po meron tayong mga gates, wala na po yung mga gates ngayon. Gate na end or, di ba? So nabago na yon. Nagkaroon na kasi ng mga isang buo or nagkaroon na ng ano ba tawag dito? Isang chip na yung input na ganito, meron na siyang corresponding na output. Pero sa basic po, switching pa rin siya. So, paano ko po may papaliwanag na ganun nga nangyari? For example, si RT tayo. Ito ba, po pwedeng horizontal output ito? Pwede, di ba? Dahil ang horizontal output ay may transistor at meron siyang flyback. Sabihin natin itong load ay flyback. So, yung B plus natin nakakonect dito sa isang load ng flyback. Then, kapag nagkaroon ng speed shifting yan, nagkakaroon ng vibration dahil nga ang horizontal output ay bukod sa switching siya, amplification siya ng horizontal. So, nasa-saturate dito, nagkakaroon tong load natin ng or itong FBT natin para magkaroon ng high voltage. So, yung sistema na yan, nauulit lang po yan. Tandaan nyo po, lahat na ipapaliwanag namin hanggang panel, ganyan lang po yan, para hindi kayo malito Sample. Sample. Ay. Ito sample. Switching pa rin yan. So, ito naman gumamit ng PNP. Buti MCU. Sample lang to Nagkaroon ng signal dito. Yung ating NPA, nagkaroon ng pull down switch, nagkaroon ng saturation. At nagkaroon naman to para mag-saturate ulit itong 12 volts to 12 volts out. Itong MOSFET. Gumamit naman ng P-channel. So, ibig sabihin, switching pa rin siya. Kapag marunong po kayo mag-reading board, mag-reading ng diagram, hindi na po kayo malilito. Kasi makikita nyo po kung paano yan nag-ooperate. So, yan po yung pinaka-basic na gusto kong ipaliwanag. Then, balik tayo sa SMPS. Yan din po yan. So, dito, ito yung ating FBT. Ganun na ganun din po yan. Meron yung supply. Kaya iba nagtataka, bakit ganun? Meron naman sa main filter. Pero walang output. Kasi nga, wala pa po tayong switching. So, magbibigay ng command ng switching ay ang ating, dito sa gate, na frequency or wave ng on and off para magkaroon tayo ng vibration or inductance at magkaroon ng secondary. So, ganun lang po kasimple yan. Kapag ayaw namang gumana na ito, syempre, pwede nyo i-check yung supply. Kapag iba na may nagbago naman, nagsha-shut off or po pwedeng dito tayo sa feedback. Kasi kapag halimbawa sa LG konting-konti lang ng voltahe ang itinaas niya, nagsha-shutdown na siya. Bakit siya nagsha-shutdown? Dahil nga masyadong manifest yung kanyang threshold. So pwede kayo magbago dito sa FP. So nasa inyo na yan, madaling magicin yan. Ilagyan nyo ng resistor. So mag-auto pa rin naman yan. Binibigyan ko lang kayo ng mga tip. Ngayon, halimbawa, namang problema kayo sa parts. So, simple lang din yan. Ang style natin sa parts, hindi po tayo tumitingin sa number. So, mas madaling gawin yan. Pwede tayo mag-comparison kung hindi pa tayo sanay. Halimbawa, dalawang board. Ngayon, dito sa secondary, gumamit siya ng pass recovery po. Pwede nyo pong kunin yan. Halimbawa po, kilala nyo na yung pass recovery na yan at kailangan nyo sa isang unit, po, pwede nyo pong kunin yan. So, ibig kong sabihin, makikilala nyo isang unit, isang parts kahit hindi na sa data. Doon lang sa kung saan siya ginamit. So, pag dumating ang mga panahon na magagamit nyo rin yan sa mga MOSFET, sa transistor, actually sa amplifier, nangangahawin lang ng mga pinapalit ko dyan, tinitignan ko sa datasheet, minsan tinitignan ko rin yung naging trabaho. So, ganun lang din yan. Ganun lang po kasimple yan. Alam natin na pass recovery, sabi nga ni Sir Mid, kaya pass recovery dahil high-speed switching, ito na mga ating rectifier, dito lang siya sa AC. So, dapat alam natin yon. Kapag may naging problema tayo dito sa primary, halimbawa sa run DC,
Paano po natin papalitan yan? Hindi kumuha tayo dito ng dito sa secondary na gumagamit ng 12 volts, ipalit natin. Pwede po yan. Ganun lang po kasimple yan, ha? Ano pa ba? Sige po, kung may tanong po kayo about SMPS, tuloy na natin. Sir Mid, ikaw naman. Ano mga sir, may question kayo? Sir, Gani na lang ang mag-question. Kung wala. Sir. Diba rin, naintindihan naman ata nila. Nag-gets nyo ba sir yung video? Sige po, tanong lang po. Sige sir, tanong. Sir. Sir John, sir. Bigyan ko na lang po kayo ng procedure. Procedure sa troubleshooting. Ano yun? Eko sir, malakas ang Ano yun? Malakas na echo. Wait ko muna. Ayan, paki-on na lang ng mic nung gustong magsalita. Paki-on na lang po. Yung mga gustong Total, wala gusto magtanong. May gusto na ba magtanong? Pwede na po. So, habang nag-iisip ko ng nasasayang kasi oras, bigyan ko na lang kayo ng troubleshooting. Hello. Sige po. Sir Wang. Yes. Hello. Ako magtatanong. Ayan, Sir Gani magtatanong. Katakot tuloy ako. Sige. Paano niyo po madidistinguish na mayroong power factor corrector yung power supply na ginagawa niyo? Kung naunawaan niyo po yung napanood kanina. Kasi hindi lahat ng power supply mayroong power factor corrector. So, paano niyo madidistinguish na itong SMPS o yung power supply na ginagawa niyo mayroong PFC or na power factor correction? Ang makakasagot, ibig sabihin, naunawaan yung discussion kanina. Sasagutin ni Sir Wang yan pag di nyo nasagot. Pati ang tuli technique. So, yung technique sa tuli, yan. Actually, napaliwanag alam sa video. Hanapin ko nga yung technique ko sa tuli. Ayan. Nag-gets nyo ba yung power factor, mga sir? Hello. Nag-gets nyo yung function ng power factor? Actually, yung power factor corrector, yan yung, di ba, kung mayroong mga binibentang power saver, o yung sinasabi nila sa mga mall na hindi fake daw ang power saver. So actually, yung power saver at yung power factor corrector, sa mga LCD, LED TV, ay pareho lang po sila ng, ng parang theory. So, ang ginagawa po ng power factor corrector is kapag mataas po ang load, ino-auto-correct niya yung voltage na need ng ating yung sinusupply. Kumbaga, alam naman natin kapag mataas ang wattage ng load, bumababa po yung supply. So, ang ginagawa ng power factor corrector is tinataas. So, kaya karaniwan, yung mga LCD TV na sobrang taas ng wattage, may mga power factor corrector. Even yung mga plasma. Pero yung mga latest ngayon na LED TV, 100 watts pababa, almost tinatanggal na nila yung power factor corrector. So, ito po ang purpose nun. Ngayon, pag nasira po ang power factor corrector, binabypass na lang po namin yon. Kasi alam naman natin na dito sa Pilipinas, 220 naman ang laging gamit natin. So, ang purpose ng power factor corrector is kapag sa 110 yung sinaksak, auto volts pa rin yun. Kasi automatic na ibuboost niya pinaka-input naman. So, yun po ang purpose ng power factor. So, yung power factor corrector po ba, iisang design lang po ng mga component na nilalagay? Hindi po. Iba-iba po siya ng design, depende po sa engineer. So, usually kasi, kaya nila iniiba ng design to prevent yung copyright issue. So, alam naman natin na kapag nalaman ng isang manufacturer, inopya po ng copyright issue. Kaya, bawat engineer may kanya-kanya silang design ng
power factor corrector. Pero pare-pareho pa rin sila ng theory o pare-pareho pa rin siya ng na yun ang purpose niya. Pare-pareho ng purpose. So actually may dalawang types ng power factor, 'di ba? Yung ginagamitan ng passive component at saka yung active component. So usually yung mga ang kaibahan lang is nilalagyan lang ng MOSFET. Yung iba is coil capacitor. Kaya kapag bumili ka ng yung mga energy saver, ang laman is coil at capacitor na talaga naman doon. So kaya sinasabi Okay, ako na po susundan ko. Ang ating PC ay isang kind ng boost or boost circuit. So ang ating boost circuit ay dalawang klase yan, isang passive at isang active. Pag sinabing active, alam naman natin ang mga active parts, sila yung gumagamit ng MOSFET, transistor, diode. So yun yung active. Pag sinabi naman passive, yun yung mga resistor, capacitor, sila yung mga parts na passive. So kapag sinabing active parts, siya po yung gumagamit ng MOSFET, ito po yung example. Example, no? Active So tinuro ko na bubus yan. Kapag nagkakaroon ng switching dito, nagkakaroon ng loop dito. So itong ating inductor para yung goma, o para yung nag-i-store ng energy. Then kapag nag-open ito, bigla siyang tutulak palabas. So kaya siya nagbo-boost. So yung mababang voltahe rito, kapag nag-on and off ito, nag-i-store tapos nag-release, yun na po tumataas yung ating output. So yung out para sa active parts. So ginagamitan ng MOSFET, ng transistor, pero po pwede rin pong passive parts. Paano po nangyari yun? Siyempre, itong ating switcher, nilalagyan lang yan ng capacitor. So alam naman natin na ang capacitor ay nakakalusot yung AC. Then kapag nagkakaroon din ng saturation yan. So AC, di ba? Kapag nagkakaroon ng saturation yan, parang rin nag-switch on and off yan. Kasi alam nyo ba yung AC? Di ba yung AC, wave siya na up and down. So para rin siyang switcher. So nagkakaroon ng saturation yan. Nagbuboost din po yan. So, paano po natin ginagawa yung ating may kinakain ako yung candy. Yung bypass. So, nung batch 1, meron po diyang hirap na hirap, bangungot niya, no? Paano yung lagay niya ng MOSFET? Laging sira. So, sinabi ko lang, ganito po gawin nyo, sir. Tanggalin nyo yung MOSFET. Iyon nyo, okay na po yan. Nung una, duda pa siya. Tawa tuloy ako ng tawa. Sabi ko, duda ka pa, subukan mo. So, ang ginawa niya, putok ng putok itong switcher, tinanggal niya. Pagtanggal niya, inon niya, gumana na. Lintik ang thank you. So, kung titignan po natin yung circuit, ito po yung laging short dahil may problema po yung ating PWM. So, may problema yung PWM, nasisira yung ating switcher. Pero tignan nyo po kapag ito tinanggal natin. Diba? Tinanggal natin yan. So, ito na lang matitira. Dito yung bridge type natin, di ba? Yung negative, ito yung positive. Ito yung, nandito yung ating capacitor. Yung large filter. Tignan nyo po pag tinanggal yan. Yung 220 rito, papasok lang dyan, magiging 220 rin, itataas ng konti ng capacitor. So, meron pa rin. Alam naman natin na ang ating SMPS ay meron siyang feedback kung saan kinokontrol niya kung halimbawa yung secondary ay tumaas o bumaba, kinokontrol po niya. Kaya nga kahit nga 110 lang yan, or may nakita kayong mga Japan na gumamit ng SMPS, palitan nyo lang po yung large filter capacitor at 220 na po yan. So ang daming design na ako nakita sa CRT, may mga transformer pa, tinatanggal ko yung transformer. Alam nyo po ginagawa ko? Pinakikilo ko, mahal ang kilo eh. So, hindi alam nung iba. So dahil nga sa pag-aaral na sa tulong ng Sergani at nasama ako sa B5, napag-aaralan ko po yung sequence na yan, then na-i-apply ko po. Yung mga gumagamit ng transformer pero SMPS, tinatanggal ko po yung transformer. So yung last na itong linggo lang na to may ginawa ko, no, convert sa 220, wala lang. Tinanggal ko lang yung capacitor, then pinalitan ko ng 400 volt. Okay na po siya. Ngayon, ito po yung isang magiging problema dyan. Kapag tinanggal po natin yan, mag-blink po yan. Yung iba.
So kapag nag-blink po yan, meron pong pinapadala yung main board dito sa ating PWM. May utos yan. Kapag nag-utos yan, yung isang chopper, isa-shut off niya. Doon siya mag-utos sa isang chopper sa pinaka-main main voltage. Magpapadala yung MCU, sasabihin niya, hindi gumagana yung PFC, i-off mo. So simple lang po ang gagawin nyo. Marami siyang mga photocoupler, dyan nyo lang po kakapain. Kakapain nyo yung photocoupler. Kapag kailangan po, identify nyo lang yung photocoupler na para dun sa mismong chopper. Kapag na-identify nyo na yon, lahat po ng photocoupler dyan, pwede nyo po laruin yan. So, pwede yung i-open para yung galing sa MCU hindi makapagpadala. At kapag sinaksak nyo yan, okay na po. Mawawala po yung blink. Okay, nakapa ko lang yan Sige po, tanong pa po. Gani, tanong ka pa. Yung mga yung mga pang-mode, may mga gumagamit din sa kanila. Para mapa-order ni Sir Mid. Ayun, pang-mode. Yung mga 4 wire, 3 wire. May mga gumagamit ba na sa inyo? Meron na bang nagamit o nakagamit na? May nakapag-try na ba? Meron na, sir. Actually, nakapag-order na ako sa'yo, sir. Nakagamit na ako. Ito, pang-mode. Hindi yata. So, ito yung simple, Hindi, i-apply natin. Kaya ako pinakikita to para yung 4 wires maging mas madali. 4 wires, 3 wires. Tama. Kailangan talaga aware muna sa basic. Yung ginamit namin nung araw at pwede rin to. Kaya lang masyadong mababa ito, no? So, 1, 2, 3, 4. Apat lang. Pwede siyang gamitin sa mga mababang watts at gagana na po yung inyong unit. Ito po yung ginagamit namin nung araw nung hindi pa uso yung 4 wires, 3 wires. Kaya lang mahina siya. Kailangan maganda pagkaka-heatsink niya. So, dito po pinakikita, meron tayong drain. So, ito yung ating main, no? Ito yung run DC. So, yung run DC niya, 24 volts. So, ito yung supply ng BCC. Then, ito yung ating feedback, FB. Ito yung ating drain. At ito yung ating 300 volts. So, tignan nyo po maigi 300 volts. Then, magkakaroon siya ng drain inside sa loob. Then, ibig sabihin, yung ating PWM switcher is inside chip. Nakuha nyo po. Kaya kapag nag-mode kayo ng 4 wires, ang lagi nyo lang titignan ay yung drain. Yung drain po dyan ay kulay pula. O pula. So yung drain, para makita nyo mula din sa 300 volts, sa kabila po niyan, yan po yung magsuswitching, nandun po yung kulay pula. Doon nyo po ilalagay. Kaya ko po pinakikita ito kung sakasakaling ang imo-mode nyo ay pag gumagamit ng IX, o sa mga CRT, napakaraming pa Simpleng-simple lang po yan. Huwag nyo intindihin lahat ng paan yan. Hahanapin nyo lang yung drain, sa kabila ng 300 volts or 400 volts. Tignan nyo yung chopper, sa kabila niya, nandun yung drain. Doon nyo po ilalagay yung kulay pula ng ating 4 wires. Tapos na. Kulay pula ng 4 wires. Then yung black, ilagay nyo sa ground. Ito yung ground, di ba? Pag nailagay nyo yan, doon naman kayo sa kabila, sa sampling, secondary. So, sa secondary natin, kinakailangan nyo ng sample voltage. Ang dapat nyo lang tandaan, ilagay nyo sa 12 volts, kailangan paglabas agad ng chopper. Pag naglagay kayo sa switching, naku po, putok, tapog. Nangyari po sa amin yan. Sasabog po ang inyong capacitor dahil napakataas po ng voltage. Bakit po? Kasi nga po, kailangan pagsaksak pa lang, meron na siyang sample voltage. Kapag ang 12 volts na pinaglagyan nyo ay doon sa switching or nangangailangan pa ng PSON para magkaroon ng 12 volts para nyo po isang inilagay sa wala. Kapag wala siyang sampling, saturate po ang ating FCT at goodbye Philippines. No? Bagong taon na nun. Puto ka ng inyong mga capacitor sa secondary. Nakuha nyo po. Lagi nyo pong tatandaan meron tayong switcher. Yun yung kulay pula sa 4 wires, nandun po sa kabila. O yung drain. Drain po, or collector. Natin collector kung gamit transistor. Collector, nandun po sa kabila.
doon nyo po ilalagay yung ating pinaka-switching at ang ating floor wires ay parang ganito, built-in na PWM siya. Ito, sa kabila, yung blue ay cold ground at yung yellow ay sampling para sa 12 volt. So, ito yung ating sampling, para ipakita ko sa inyo. Ito po yung sampling natin. So, ito yung chapter natin. Paglampas din ng fast recovery, pwede na po kayo dito maglagay. Then lang po talaga maglalagay dahil kapag naglagay kayo ng iba sa 12 volt, sabog po. Kuha nyo po. Yun lang. Ito lang po kadali. Hinalat ako. Hindi po, tanong. Sir Wang. Tanong pa po. Sir Jansen. Ha? Sir Wang. Yes. Regarding sa CRT, Opo. anong mas magandang gamitin na 3 wires or 4 wires? Lalo dun sa mga Ang akin, 907. ito lang ay 4 wires. So, yung 3 wires, kailangan nyo ba lagyan ng insulation yung kanyang katawan? Inom ka ng gamot. Inom ka ng gamot. Unlike sa Inom ka 4 ng tubig wires, sa gamot. ano po siya? Non-isolation, naka-isolate na po siya, hindi siya conductor. Yung pinakalikod niya, hindi na conductor. So, kahit na ilagay nyo lang sa heatsink po, pwede na. At ang 4 wires po, meron ng adjustment ng adjustment ng sampling. So, wala po kayo magiging meron siya sarili sampling. Ayan, sasagutin ko rin yung tanong ni Sir, no? So, in terms of CRT daw, ano ang magandang gamitin? 3 wires or 4 wires? So, para sa akin naman, actually, since ako naman talagang main supplier ng 3 wires at 4 wires, ina-offer ko dati sa Raon yan, walang may gusto kasi ang tutorial niyan is Chinese. So, kaya ang ginawa ko dyan is pinatranslate ko pa yan sa kakilala ko para ma-push sa Raon. Then, naghanap ako ng seminar para doon talaga maituro. Kasi nung binibenta ko yan dati online, nahihirapan ako magturo online pa isa-isa. So, sa tanong ni Sir, actually Sir, mas maganda parehong mayroon ka. Kasi may mga SMPS na hindi gumagana ang 4 wires. Si 3 wire ang gumagana. Then mayroong namang SMPS na hindi gumagana si 3. Si 4 wires ang gumagana. Na-test ko na yan. Meron akong ginawang ganon. Nagtataka ako kung bakit ayaw gumana ni 4 wires. Nung pinabit ko si 3 wires, gumana si 3 wires. So kaya dapat lagi tayong voice out na meron tayong pareho ng dalawa. Then, ang maganda naman sa dalawa ay pareho naman silang mataas ang wattage. Nasa 180 watts. Parehong dalawang power na yun. Then, ang technique na ito po, special technique sa pagkakabit kasi marami po napupukan ng mga module na yon at maraming nagsasabi na medyo pangit daw yung mga module o yung depende po kasi may sekreto po ang technique at meron ding module kasi na gano'n na iba po ang itsura. So baka mamaya sabihin niyo, 4 wires pangit. Yung pala, ibang 4 wires po yung nabili niya. So actually, yung 4 wires namin. Sir, excuse. Yes, sir. Sir, doon sa CRT STK 73907, lalo sa mga short. Yeah. Ano mas maganda gamitin? 3 wire, sir. Nasubukan ko yun. Tinry ko ang 4 wire, sobrang lakas uminit. So, nung tinry ko si 3 wire, yun, normal. So, ang technique na pala, special technique na naituturo ko sa inyo, actually, hindi ko lang sure kung nandun sa video yun. So, ang technique po ganito. Kapag ginamit nyo po ang mga module, paganahin nyo lang ng ilang segundo o ilang minuto. After nyo mapagana, bunutin nyo, tapos kapain nyo kaagad. Once na uminit ka na hindi na makawakan, wag nyo nang ituloy. Kasi panigurado yon after an hour, sisibakin na po ang module. Yun po ang isa sa mga technique sa paggamit. So, dapat lagi nyo i-test ang once na ilang segundo
segundo nyo lang tinesting o minute na hindi nyo na makapakan. Imagine nyo, pag ginamit ng may-ari yan, 1 to 3 hours to 5 hours, minsan magkamagan pa. Ayun ang technique. Another technique, yung trimmer po, sirain. Alam naman natin sirain ito, di ba? Lagi siyang nag-o-open minsan, itong trimmer na 4-wire. So, ang ginagawa dito, ang technique, pag mag-adjust po kayo, bubunutin nyo muna, tapos adjust ng kaunti. Kasi kapag nakasaksak habang ina-adjust nyo, mayroon po siyang chance na mag-maximum. So, since nag-max, tataas ka agad yung pinaka-output. Masisira po yung board nyo. So, ganun po ang technique. Sir Mid. Yes, sir. Sir, tanong ko lang po. Regarding po sir sa four-way module. So, halimbawa po kung ang photocoupler po ng four-way module ay i-disregard ko po, and the photocoupler po ng gagamitin ko is doon mismong sa board na hindi na siya na kailangan pa i-adjust mo. Advisable po ba yun o safe po ba yun? Opo, advisable po yun at actually mas maganda po yun na yung sa board po na sampling circuit ang gamitin nyo. Kasi accurate na po yun at saka kung ano talaga ang output na supply na need ng board mo is yun talaga ang ilalabas niya. Pero mayroon din pong disadvantage yun. Ang disadvantage po nun is what if sira po ang sampling circuit nyo. Once na sira yung sampling circuit nyo, automatic magloloko po yun or magmamax o kung mangyari, mababa ang supply na generate niya. Pero if lang yon kapag sira. Pero once na buo naman, ay okay. Actually, maraming gumagawa na ganun ang ginagawa. Tinatanggal lang itong opto, pagkatapos yung pinaka collector at emitter, doon ikinakabit sa mismong optocoupler ng board o doon sa mismong feedback circuit ng board. Ay, hindi pala, itong, ayun, collector emitter. Yung pin 1 at saka pin 2. Okay sir, thank you. And then sir, yung yung four-wire module, ano po ba yung pinaka ilang screen po o ilang LED ang kaya niyang i-drive? Okay. So actually halimbawa po, hindi po inches ang basihan po kung gaano kalaking inches ang kayang i-drive po nito, no? Ang basihan po is wattage. So example, ang wattage kasi nito is 180 watts. So, kung mayroon tayong example, 1,000 inches, kung mayroon man, pero below 180 watts, kaya po niya. As long as below 180 watts. So, wala po sa laki, nasa inches. Pero, depende pa rin sa design ng mga engineer. Kasi may mga mababang, maliit lang ang inches, mataas naman ang wattage, di ba? Kasi kung sasabihin ko sa iyo na, kaya to ng, yung 32, tapos may ginawa kang 24 lang. Yung 24 mo pala, 220 watts. Hindi niya kaya. Kasi 180 watts lang to. Di ba? So, nasa wattage po. Wala okay, sir. Thank you. Okay. Sige. Okay, sir. Salamat. Maganda yung mga LCD kasi na TV, matataas ang wattage. Yung mga luma. LCD, mga luma. Kasi CCFL pa po. Okay, ako magtatanong, no? Since wala kayong tanong, ito maganda sa inyo kasi naliwanagan kayo sa video presentation namin. Tanong ko, no? Bakit sir, magkano po yung sa inyo, sir? Ito? Magkano po sa inyo yung four-wire module pag sa inyo po kumuha? Opo. Actually, may mga promo to. Depende kung ilang piraso ang bibilin mo. Mayroon tayong retail at wholesale price nito. So, pag isend ko na lang sa GC para makita nyo. Then, mayroon din tayong promo sa website na ang ito ay magiging 20 pesos na lang. So, yung gawa na MYD Electronics, maraming promo doon. Punta lang kayo sa website natin. Sobrang mga daming promo na mura. So, makukuha nyo to halagang 20 pesos. Then, yun, yung tanong ko, no? Bakit natin need i-force on ang power supply? Ano bang kahalagahan ng pag-force on? Mayroon bang naka-catch up doon sa video? Ano po sir, para malaman kung may problema yung primary natin na which is yung 300 volts. Yun.
Ano pa, sir? Actually, sir, yung sa primary, hindi po yun ang talagang purpose kung bakit natin need i-force on. Okay, ako nasasagot na. Okay, kaya po natin need i-force on po ang power supply. Ang purpose po nun is para malaman natin, ma-check natin kung buo yung power supply. Opo, para gumagana ang ating power supply, para ma-check natin buo po talaga siya. Kasi lalo na yung mga power supply na mayroong main at mayroong pinaka-standby supply, hindi po naka-on ang main power supply. Yung standby po na 5 volts ang naka-on. So, ang problema, paano natin masusure na good yung main? So, yun ang purpose nun. I-add natin. Para at least, i-push on natin para ma-isolate kaagad natin. So, example, may nare-repair kayo, sira ang mainboard, ayaw niya mag-on, standby lang. So, ipo-force on nyo po ang power supply para malaman nyo na gumagana talaga. So, at least, ma-estimate nyo kaagad yung customer nyo na, ma'am, sira pa po yung main power supply, bukod tama ang mainboard. O kung ano pa man yung iba pang tama. So, yun din ang purpose. At another purpose na malalaman rin next week kasi karugtong po yung inverter sa ating SMPS power supply. So, kaya importante na ma-force on yan. Pero sa ngayon kasi, yung estimate natin, hindi na po natin kailangan na, baka magkamali ako ng estimate. Kasi ginagamitan na po namin ng apps. Meron po kaming apps na dinevelop, no? Para sa pang-estimate, para hindi na kayo mahirapan pa mag-estimate. So actually, ipapamigay namin sa inyo ng free yung apps na yon. Actually, worth 9K yun, 9,000 ang presyo nun, pero ipapamigay namin ng free. Kasama na po yun sa binayaran nyo. Ayun. Okay, sir. May pahabol pa ako, sir, at tanong. Yes, sir. Hello po, sir. Ay, yes, sir. Hello. Yes, sir. Pahabol ako na tanong, sir, tungkol sa SMPS. Paano po, sir, malaman na yung module, yung 4 wires at saka 3 wires ay compatible sa, yung compatible sa power supply na yan? Yun. So, tandaan ba tayo, sir? Napakagandang tanong po, sir. Paano ba malalaman? So usually, sir, sa topology, i-check mo po Opo. Doon po sa topology ng ating power supply. Okay, i-share ko na lang itong aking screen para makita nyo ng maayos, para mas malinaw. Ito. Ayun. So, ito po yung ating 3-wire power module, no? So, dito sa topology, makikita nyo na applicable ang 4-wire kapag ang inyong power supply, mayroon kayong nakikitang resistor at capacitor doon sa inyong primary. So, yung iba, mayroon pang diode dyan, yung sinasabi ni Sir Fred kanina na RDC. So, ibig sabihin, applicable po si 3-wire at saka si 4-wire. So, kung makikita nyo, ayan, ito yung RDC, no? So, ayan siya, oh. Kapag ang PSU nyo ay may ganyan, applicable po si 3-wire at si 4-wire. Ngayon, kapag ang design naman ng power supply nyo ay hindi ganyan, ganito siya, mayroon siyang capacitor, yung pinakadulo ng chopper ay capacitor, ibig sabihin po, 9 wires po ang gagamitin nyo. O kaya, 2 MOSFET yung nagdadrive sa chopper. Tulad nito, 2 MOSFET. So, ayan po. 9 wires po ang gagamitin. So, yun po, sa topology nyo po malalaman. Okay po. Salamat po, sir. Thank you po. May tanong pa? Yes, sir. Okay, Bali maganda yung paliwanag ng Sir Mid. So, maganda rin na malaman niyo yung mga iba't ibang paraan dyan. Sakasakali man halimbawa, si Sir Mid nasa honeymoon, hindi pwedeng istorbohin, then kailangan nyo na ng module.
pwede po tayong gumamit ng lagari technique. So yung mga board na may SMBS, yung primary po niyan, ang tawag ko po dyan ay 5 wires. So kaya po binabanggit yan, pang suporta lang, pero mainam po talaga na meron tayong module. So ito pong nasa picture, ito po yung panahon na hindi pa ako nagtuturo at wala pa pong 4 wires. So salamat sa 4 wires dahil hindi na ganyan kahirap ang trabaho. Kasi tignan nyo, no? Kasi. Malinis. So, pinakikita ko lang na po pwede rin naman lahat ng regulator or ito yung katibayan ko na sa pinapaliwanag ko kanina na lahat ng regulator, pero regulator ang tawag nila, ako switcher eh. Lahat ng switcher na built-in PWM, yung mga STR, po pwede nyo pong gamitin. Pwede nyo pong gamitin yan as long as alam nyo po. So kaya ko po pinakikita ito dahil ganito po ang trabaho namin dati, napakahirap. Salamat na lang at meron tayong module. So, kaya ko lang ipinakita yan. Hindi na po ganyan kahirap ang trabaho ngayon. Meron na po tayong module, malinis at matibay pa. Actually, ito mababa lang awat yung STR na yan eh. STRW yan. So, kung may problema kayo sa power supply, mas maganda na gumamit kayo ng module dahil mas matibay siya tsaka medyo magandang ipakita sa customer pag may nagtanong at medyo malinis siya. Ngayon kung talagang walang-wala naman kayo, pwede po kayo mag-cut. 5 bars lang po yan. Same lang din po, ganun lang din. Hanapin yung drain, hanapin yung BCC, ground, then FB. So pinakamalaga po yung pin number 4. Yung feedback, i-connect nyo po kapag kayo ay nag-cut ng ating ng primary. So kasi yung primary na yan, kahit na ano na po yung secondary niyan, basta yung primary ay na-manage nyo o na-insert nyo, yung secondary po kahit ano na yan. Kaya ko po sinasabi yan kasi nga, medyo friendly nature ako, sayang naman yung mga board na itatapon na lang, pakikinabangan pa. Pero hindi ko po sinasabing ganyan po ang gawin nyo Sinasabi ko rin po na maganda po na meron tayong module dahil hindi siya ganun kahirap. So kung may home service kayo, alam nga naman maglagari ka pa, meron ka ng module. Okay po. Sige po, tanong lang po. Ayun. So ayan, hindi pa ako sikat niyan nung technique ni Sir Fred, yung lagari technique. So actually way back before 10 years ago, yan talaga ang technique namin dati. Way back CRT time pa, lagari technique. So actually nilalagari natin yung power supply dati ng mga monitor. So usually kahit pumunta ka ng Raon, may mga ganyan dati. Lagari yung buong PSU tapos kinoconnect. Then after nun, may mga na-impento ng mga buong power supply na, winawiring na lang. Then sabi ko, ang problema lang dyan kasi sa lagari technique, minsan medyo bulky. Bulky po yung board. Ipapasok natin sa loob ng sa loob ng unit. Kaya minsan pagbukas mo, ba't may mga nakalawit na board dito? So, buti na lang ngayon, may mga na-invento ng sobrang liit at mas presentable sa customer. Sa repair kasi, hindi lang po basta na repair lang tayo, yung kumbaga makatipid tayo ng nakatipid ng gastos. Mas importante pa rin po kasi yung well presented doon sa customer. Although kahit di naman talaga tinitiknan ng customer kung paano natin nire-repair yan, unless kung home service. Pag home service kasi, syempre, may nakikita ng customer. Or either naman, kapag halimbawa, pina-repair ng customer sa iba, ayun, makikita nyo doon na, pinost ng kapwa technician yung gawa nyo na lawit-lawit yung mga lamang loob kasi nga lagari technique yung nailagay. Pero depende pa rin naman po. So at least yung iba naman, instead palitan ng IC, lalagyan na lang ng diode. So depende pa rin sa sa inyo. Pero mas maganda pa rin na ibalik natin sa dating itsura yung unit kaysa sa iba-iba na or something. Or ayun, at least mas presentable yung pagre-repair natin. Kanya-kanya pa rin namang discarded talaga yan. Ayun. May question pa? Yes, sir. Hello. Sir. Sir, dun sa
STK-73907. Saan mo ilalagay yung drain? Opo, okay yun. Napakagandang tanong po yan. Kasi, yung STK kasi, sobrang dami po ng pin. So, ngayon, magtataka ka, saan po ba ilalagay yung pinaka-drain niya? Ang daming paanon. Okay, balik po tayo sa aking PowerPoint. So, yan. Ito po yung aking PowerPoint, no? Okay, so gamitin natin kunyari si 4-wire. So para malaman natin kung saan natin ilalagay po yung ating drain, ang palatandaan po is hanapin nyo po yung 300 volts o yung positive ng ating capacitor. So mapapansin nyo, pumupunta po yan doon sa chopper, di ba? Hanapin nyo po yung kabilang dulo niyan. Yung kabilang dulo po niyan, pumunta po yan doon sa pin ng STK o nung IX, di ba? Minsan 2 pins pa yan sa IX eh. Yan. Doon nyo po ikakabit itong drain, itong red. So kung alin po yung dinadrive yung chopper, doon nyo po ikakabit. So yun po ang palatandaan nun. Hanapin nyo po yung primary ng chopper. Wag nyo pong ikakabit yung red direct doon sa dito masisira po yun. Wala po siyang dinadrive. Ang purpose kasi ng SMPS para mag-induce ng electromagnet. So alam naman natin na kapag mayroong electromagnetic ang primary, automatic magta-transfer po siya sa secondary. Kung ikinabit niyo yung red direct dito sa primary na walang coil, automatic sabog po ang PSU mode nyo. So doon po ang palatandaan. Kahit ibang IC, example, 1,000 pin ang mayroon yung IC na yon. Saan ko ikakabit ba yung drain? So, ang palatandaan, hanapin mo yung 300 volts o kung ano mang volts yung mayroon doon, hanapin nyo po yung karugtong. Doon nyo po ilalagay yung drain. Ayun, yun po ang paliwanag. Yes, sir. Sir, hello, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Sir, pag nag-force on ba pag naka-force on yung PSU, sir ba? Opo. Pwede bang ikabit yung mainboard? Actually, sir, kapag nag-force on ka, mas maganda nakatanggal yung mainboard. Kasi minsan, baka mamaya nag-force on ka, tapos nag-on siya, hindi mo na-check, over voltage pala ang output. Sira ang mainboard mo, automatic. Di ba? So, dapat, yes, sir. on kayo, dapat tanggal ang mainboard. Wag na wag kayong mag-force on nang nakasaksak yung mainboard. At least safety lang tayo. Salamat po, sir. So, sige pa po, tanong pa po hanggang, yun, magpa 5:55 na pala. Sige po, kung may tanong pa, tanong nyo lang. Kung wala na, mag-picture tayo ulit para at least may post tayo sa ating page. Ayan. Okay, sir, kaway-kaway muna. 1, 2, 3. Okay, yun. So, post natin mamaya sa page. May tanong pa ba, mga sir? Basta kung may mga tanong kayo, post nyo lang sa GC at kapag may mga time kami sumagot, so lalo na minsan busy, yun, sasagutin namin yung mga tanong nyo. Pero si Sir Fred, yun, laging yan. Masipag po yan sumagot sa GC. Madaldal ako. Daldal ako. Ito po yung yung medyo panghint natin sa mga susunod pa, no? Tignan nyo na maigi, reading current. So, nag-read ako ng current, ang ginamit ko ay tester, pwede rin adjustable PSU. So, etong reading current na to, ito na po yung mga susunod nating gagawin. So, mag-upgrade tayo dahan-dahan eh. Kung kinakailangan, aralin nyo po yan, Pwede kayong gumamit ng tester, series nyo po, pwede rin adjustable kayo. Or yung recommended na mura na, sir, pinakita mo na ba yon? Yung DC current mo na, Actually, nasa pinost ko sa batch 3. So, actually, yun yung ginamit ko sa pag-repair ng tablet ko kahapon. So, yung mayroon sa akin. Yes, sir. Bali, bigay mo ulit sa kanila yon para kasi yun ang recommended ko na gamitin nila.
Unang-una, magaan, saka mura. So, ikaw na mag-supply sa kanila nun, sir, dahil yung mga susunod na gagawin natin, mostly, yung mga tekniko at yung mga hindi ko pa nailabas sa teknik, puro nandyan po kasi yung tekniko. So, kung wala kayong... ang ganda nun. Kung wala kayong ganon, wala. Na-repair ko yung tablet kahapon. So, ang ginawa ko doon, guys, siya yung pinang-supply ko doon sa tablet. So, yung tablet na yon is 3.7. So, doon pa lang sa kasi may current reader siya eh. Pag supply ko doon, tapos inon ko, nagkaroon siya ng current. So, ibig sabihin, doon pa lang, nalaman na natin na, ibig sabihin, nag-load po yung system o nag-load po yung pinaka-motherboard ng tablet. So, doon pa lang, nalaman nyo na kaagad na working siya. May load. Ayun. So, doon na lang. So, ang ginawa ko yan. So, marami pwedeng gamitin. Bomba technique. So, yun. Actually, binomba ko po yung battery. So, doon nalaman ko na sira ang battery. So, binomba ko yung battery. Mana. Ibibigay ni Sir Mid mamaya. So, advisable ko na bumili po kayo niyan. So, bili po kayo niyan nung kasi gagamitin natin yan, lalong-lalo na pagdating sa mainboard at panel. So, kinakailangan meron po kayo niyan dahil kung wala po kayo niyan, baka hindi po kayo makasabay, ha. So, advice ko po, bumili po kayo. Mura lang naman yan, kayang-kaya nyo yan. Okay, kita ka. Nasa magkano po yan, sir? Nasa magkano po yan? Post ko po sa GC para makita. Ano kaya po siya, sir? Ano ba yung tsura nun? Malit yun eh. Post ko sa GC. Piligyan ko. Ipapadala ni Sir Midjon. So, yun lang po yung advice ko. Kailangan meron kayo niyan at meron din kayong programmer. Yung programmer po, wala problema kahit magsimula kayo sa CH341. So, yan dalawa lang po na yan. So, pwede yung pantigma yan. So, hindi... Lipa ko yan. Lipa ko lahat na kailangan. Hindi po tayo lumaban sa mga talagang magagaling. Basta meron kayo nung dalawa na yan. Ganun yun, no? Sige ba? Sir, anong tawag na? Anong tawag yan, sir? Anong tawag yan? Adjustable PSU. O yung iba, DC-DC back converter na constant current. Pagkita mamaya ni Sir Mid. Maganda po kayo At na kailangan, sir. Bibilhin ko yan. Sige po. Ito rin. Sir? Kailangan. At na mga recommended mo, bilhin ko yan. Ito, aning tester. Ito yung gamit ko. No? Ito yung latest na tester natin. So, ito yung sinasabi ni Sir Fred kanina na dapat naka-zero ka. So, gulat nga ako dito, nagsi-zero siya. Ayan, kung hindi mag-zero dahil sa test prod, 0.2, i-add nyo lang kung magkano yung kung ano yung na-read nyo. 0.1 siya. So, magandang sobrang bilis ng response nito. Ito na yung bagong tester namin. Magkano yan, sir? Magkano, sir? Mamaya, send ko na rin. Ayan, nagsi-zero siya. Kanina nag-zero. Ayun, sige. Send ko na lang mamaya yung mga need nyo na gamit o yung mga need nyo na mga module. Yung mga presyo, isend ko rin. So actually, yun yung mga ginagamit namin na nakakatulong sa amin sa pag-repair na siyempre makakatulong din sa inyo. Sa inyong pagre-repair. Ayun, so 6:01 na pala, no? Ano, Sir Wang, mayroon ka pang i-share? O may tanong pa? Wala na ba, Sir Wang? Wala. Sir Gani, ayan. May mga question pa? Sir, yung napag-usapan natin ngayon, sir. Nasa libro na po yan, sir, pagkatapos. Yung napag-usapan natin ngayon na topic, sir. Upload ko mamaya. Ayan siya, naka-recording tayo. Until now is naka-record siya. I-post ko po sa GC mamaya itong ating napag-usapan para at least ma-review nyo. Ayun, then next Sunday is karugtong tayo ng SMPS, which is inverter. So, ituturo namin sa inyo kung paano ba gumagana ang inverter, paano siya repairin,
yung mga CCFL, mga LED inverter o LED driver. So actually, ang inverter kasi karugtong ng SMPS. So ituturo namin sa inyo paano mag-bypass. Usually, yung mga nagpo-protect. Yung inverter session po is hindi lang po pang LED or pang LCD TV applicable. Working din po siya dun sa mga inverter na welding. So actually, yung mga estudyante nga namin na batch 1 at batch 2, so yun, in-apply nila doon sa mga nire-repair nilang inverter ng welding. Kaya, ayun, napapagana nila yung... Inverter ng aircon, kasama yun, sir? Hindi pa siya applicable kasi iba po ang technology ng aircon na inverter. Okay, sir. Pero depende po sa driver. Kung yung IC driver niya ay same ng ginagamit sa pwede siyang gamitin. Pero ang sa mga aircon kasi mga compact po yung mga inverter nila. Okay, so, pero hindi ko lang sure. Depende sa ginamit. Depende sa design ng engineer. Iba yata yung design nun, sir. IPM module po ginagamit nun, sir. Apo, medyo iba po ang ginagamit na design ng inverter ng aircon at ng ref. Medyo iba. Sige po. Ayun, so since 6 na, ayun, kung may mga question pa kayo, sa GC na lang itanong. Then mamaya ipopost ko po yung mga gamit na pwede nyo. Actually, nasa website lang namin yun. Gawa na yung MyD Electronics. Search nyo lang doon. Nandun lahat naman ng Pero i-send ko rin sa GC para at least i-click nyo na lang. Okay. Sige mga sir, paalam. Salamat sa inyong tiwala. Salamat. Thank you, sir. Thank you. Bye. Yeah, thank you. Yung mga bat. Thank you sa inyo. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir Johnny. Bye-bye.